Hi. All right. Okay. So, hello, everyone. So, today we're going to discuss the types of business in terms of ownership. So, we're in module 4 of our ABM 002. Okay. So, there are three main types of ownership types. So, there are three main ownership types. So, what is the title? Module 4 is about the forms of, wait, forms of business organization. Ang hulog ng cellphone ko. Okay. So today you only need to know what each one is and when it is practical to use. Okay, so we only have three. So we have the three forms. We have the first one, sole proprietorship. Second one, we have partnership. And last is corporation. Okay. So let's go first with sole proprietorship. So sole proprietorship is owned by one person and keeps all profits and bears all losses. Okay. So we have one owner. So in here, um so one owner, and then this is the simplest to start. Kasi nga, ikaw lang mag-isa. What else? Also, the profits and risk are on one person. The profits and risk are on one person. Itong dalawa na to, kanino lang? Sa owner o dun sa one person na yan. Okay? So, best example we have here is sari-sari store. Yan. Okay, next naman, the partnership is owned by two or more people which share profit and loss. So, sa partnership, we have two or more partners, two or more partners. So in here, they share what? They share the profit, the capital, profit, and risk. Wait lang. Okay, they share the... Okay, sino nagsha-share ng profit ng... So in partnership, the capital, the profit, and risk are all shared by the two or more partners. So best example, we have the law firm, ano pa, medical clinic. Okay, so in here, there are two types of partnership. So first one, yung tinatawag nating, so partnership na to is divided as to the liabilities. So we have the general and the limited partner, general partnership. So in general partnership, yan, pinaganda niya pa. So general partnership, this is an arrangement by which the two or more persons agrees to share in all na to ha, all assets. So saan? Asset, profits, tsaka mga financial and legal liabilities.
Ayan, so lahat na naka-share sa general partnership. So kung si Carla tapos si Ara magka-partner, shared kami sa lahat ng responsibilities, which covers the asset, profits, and financial. Okay? While naman kung limited partnership kami ni Ara, si Carla, tsaka si Ara, si Carla tsaka si Thea naman para fair. O, si Carla and si Thea naman, nag-limited partner kami. So, sa limited partner, what do we do here? So, the capital in, si Thea, mag invest siya sa capital kapalit ng, kapalit ng shares. Okay? So, magsha-share siya sa capital para maging equal sa shares. So, magiging shareholder siya, ganun lang. Hindi siya 100% na hati kami. Unlike dito, sa general partnership, ang akin ay kay Ara din. Okay? Dito, yung sa owner ay sa owner lang. Yung kay partner, kay limited partner, part lang. Kung halimbawa, 10% lang ng capital yung inambag niya, 10% lang din yung pag-aari niya. Okay, so that is limited partnership. So a limited partner has restricted interaction in the business practices, such as they cannot incur obligations in behalf of the partnership, participate in daily operations, or manage the operations. So when partnership becomes dissolved or terminated, ano mangyari? Mawi-withdraw lang yung asset, pwede rin, pwedeng nag-withdraw siya ng asset, pwedeng debt or retirement. Okay? So dito, okay, so do you see that the difference between general partnership and limited partner? Okay, so general partnership, so ang akin, parang kaming mag-asawa. So ang akin ay sa kanya, ang kay Carla ay kay Ara din. Sa limited partner, ano lang kami, parang ambagan lang. So what is kay owner ay hindi equal kay partner, kay limited partner. Kasi nga, ang binayaran lang niya ay part lang ng capital or tinatawag na share. Okay, so again, sa partnership, ang may-ari, two or more na partners, which in they share the capital, the profit, and the risk. Depende kung anong uri ng partnership, partnership based sa liabilities. So, the third one, yung ating third one na type of ownership, we have corporation. So corporation is owned by many stockholders and it is treated by the law as a one person. So kahit marami kayo dyan, dito kunyari si Carla, si Ara na, si Thea, tapos si Mami Jack, yan. Kami yung mga may-ari. Madami kami, di ba? Pero sa law, isa pa rin ang may-ari niyan. Kung ano mang title namin. Kunyari ang pangalan ng group namin ay ano, kunyari Bini, yun na lang madaling isipin. Kunyari, okay, so ang may-ari ng McDo Finma ay ang Bini. Pero ilan ang tao sa Bini? Ganun siya. Okay, so sa corporation, many owners, sulat ko. Maraming owners, which is tinatawag natin na stockholders. Yung mga napasok ng 9 tapos 7:30 yung klase, stockholders yan sila diyan sa RCL, charot. So, sila ay sine-separate ng legal person. Separate legal person, tapos eto kinakailangan 'to ng needs. Kailangan nito ng SEC registration kasi malaki na yan siya, eh. So, ang real example nito ay ang mga Jollibee kasi corporation ng Jollibee, 'di ba? Jollibee Corporation, gano'n. Ang bangko, 'yan. Yung mga malalaki na kaya yung mga na-imagine niyo na malalaki, yun na yun siya. Yun na yun sila, okey? 'Yan. So, in here sa corporation, organization siya, so puwede siyang mga 5 to 15 persons. And corporations came from the Latin word na corpus meaning body.
parang nagre-represent siya ng isa. Okay, so ano ba yung SEC registration? So, SEC is a government agency. Ito, ano yan ba siya? Government agency siya na ano, government agency that regulates private corporations and partnerships in the Philippines. So, in the legal life of the corporation is 50 years. So, ilan ang katagalan? 50 years. Yan. So, 50 years siya. Ta, so, indefinite life ng corporation is having the right of renewals sa 25 years naman. So, yung mga may-ari ng corporation, anong tawag? Stockholders. Okay. So, there are advantages and disadvantages ng kada type ng ownership. Okay po. Kung kapag individual or yung sole proprietorship, simple lang siya. Madali lang siya umpisahan. Kaya lang, yung profits tsaka yung risk mo, nasa owner lang. Okay? So, ikaw lang ang deciding agent dyan sa business mo. Ganun. Sa partnership naman, ayan, shared lahat kayo. Depende sa liabilities ha, pero kunyari dito tayo sa general. So sa partnership naman merong 2 or more na partners. Tapos sharing kayo sa capital, sharing kayo sa profit, sharing din kayo sa risk. Kasi etong 2 or more partners na 'to, sila yung mga deciding agent. Okey? And sa corporation naman, yan. So sa corporation, there are limited liabilities for the owners. Okay, para siyang katulad nitong sa partnership, meron general, may limited partnership. Kasi ang pinag-aanuhan natin dito is yung, ah, yung shares. 'Di ba kapag nanonood kayo ng mga drama-rama sa hapon, ganyan. Yung mga shares, mga stockholder, ganyan. Okay, so that is with module 4. Yan, forms of business organization or yung mga different types of ownership. Okay, so let's run through again bago tayo mag-proceed to the next one. We have sole proprietorship, isa lang yung may-ari, pinakamadaling umpisahan. Example, sari-sari store. Sa partnership, syempre 'pag partner dapat dalawa pataas. Sa business lang 'yun ha, nagwo-work yung dalawa pataas. Shared kayo saan? Sa capital, sa profit, sa risk. Example nito, law firm, yung mga medical clinic, ganyan. Yung mga, medyo yung mga medium size na mga business. Corporation, madaming may-ari na tinatawag natin na stockholders. Tapos dito separate yung legal person, kailangan ng SEC registration kasi nga malaki na siya. Okay, so ano yung mga example ng corporation? Jollibee, yung mga bangko, yung mga mall, yan. So sa partnership, meron dalawang uri ng partnership depende sa liabilities, general partnership and limited partnership, limited partner. Okay, now let's proceed to module 5. Module 5. In Module 5, we're going to discuss the types of business in terms of activities. Types of business in terms of activities. Okay. We're going to classify the businesses by what they do. Ano ba yan? Service, merchandising, manufacturing, or hybrid. So you just need to know kung ano ba yung itsura nito in real life. So we have 4 types. Yan. So we have the type, table tayo, table.
type, what it mainly does. Example, yung ginagawa niya. Example, one advantage tsaka disadvantage. Ganyan itsura niyan. Okay, first one, we have service concern. Service concern. So, service concern, ano ba ginagawa niya? Nagse-sell siya ng service. Puwedeng skill, puwedeng time. Hindi mo kailangan ng goods inventory. Ano ginagawa niya? Sales, service. Okay, itong services na 'to, yung mabuting service ha, puwede itong skill or time. So, an example nito, kunyari ako teacher, 'yan binebenta ko yung service ko. As anong service or anong skill? Teaching. Katakot naman 'yun. Example nito yung salon, yung mga BPO, 'di ba? Ano pa, tsaka yung mga repair shop. Kaya mahal maningil yung mananahi kasi skill niya yung binabayaran o kaya skill yung kanyang, business. Okey, so ano ba yung key advantage? Wala kang inventory, tsaka yung skills mo na lang yung ano, without inventory. So, ano lang meron dito, yung skills mo na lang ay kailangan mong i-up, up, up. So, anong disadvantage? Services are hard to value. So, minsan yung demand nito puwedeng bumaba. So, yung service ay mahirap, hard to value. Ano pa? Puwede pang yung demand nito ay bumaba. 'Di ba ngayon maraming nagdi-DIY. Kaya yung mga ano, kunyari sa review center ako, maraming mga hindi na nag-e-enroll sa review center, nagse-self-review na lang. Sa DIY naman, kunyari sira yung printer, imbis na ipapa-repair mo siya sa repair shop, mag-you-YouTube ka na lang, YouTube Academy, gano'n. So, ang demand natin puwedeng bumaba. Next naman, we have merchandising concern. Merchandising concern. So, merchandising concern, this type of business is engaged in buying goods or commodities in any form of finished product, binebenta mo siya, and then magkakaroon ka ng profit. So, it might be a retail or wholesale basis. Okay, so ano yung merchandising mo? Bumibili ka. Para kang buy and sell, gano'n. So, anong example? Yung mga sari-sari store. Sari-sari store, alam niyo na 'yan. Supermarket, gano'n. Bakit? Kasi sa tingin niyo ba yung sa sari-sari store siya yung gumagawa ng mga chichirya? Hindi, 'di ba? So, binibili niya na yung merchandising. So, ano ang advantage ng merchandising? So, puwede kang kapag good yung ano mo, good merchandising ka, puwede kang maka-attract ng customer, plus, plus, plus yung customer mo. Ayan na naman tayo sa plus, plus, plus. Puwede rin naman, puwede kang maging flexible. Madali na maging flexible sa'yo kasi merchandising ka. So, kahit anong ibenta mo, benta mo ngayon gulay, bukas naman 'pag hindi nag-work, 'di ba, at least we tried, iba naman, gano'n. Kapag disadvantage naman ng merchandising concern, it needs more workers. Bakit? Kasi siyempre sa tindahan, kunyari supermarket ka, sino magbabantay nung ano mo, 'di ba? It needs more workers. Tapos kailangan mo ma-manage yung expectation, kailangan mo i-improve yung store mo, store improvements. Tapos eto, 'tong store improvements magko-cost 'to ng so lilipad na 'yan yung money mo, pera 'yan, 1,000. Lilipad yung pera mo kasi nagko-cost siya ng money, 'yan. So third one, manufacturing.
So ayan, kung kanina nagtitinda tayo, buy and sell tayo. Sa manufacturing naman, eto siya, manufacturing. Sa manufacturing, what do? We buy raw materials. So bibili ka ng raw, gagawin mong product. Okay, bibili ka ng raw, ta's gagawin mo siyang product. Kunyari, best example, bili ka ng bigas, 'di ba, tapos gagawin mong kanin, tapos siyang kanin yung ibebenta mo. O gets? That is manufacturing, ikaw yung gagawa. Parang yung mga ano, gano'n. Example lang yun, pero hindi talaga yun yung ginagawa. Basta gano'n ang ginagawa ng manufacturing. Bibili ka ng raw materials, tapos gagawa ka ng product. Kunyari bibili ka ng yarn, tapos ibebenta yung yarn yarn na damit, gano'n. So, mga example nito, yung mga furniture shop, ano pa, bakery, ayan, 'di ba bumibili sila ng ano, o kaya yung mga kantin-kantin, key 'yan. So, ano yung key advantage? Continued demand. So, ano 'to, so 'pag ganyan ang demand nito, okey ang demand natin dito. Kasi siyempre marami naman yung, ah, sa bakery siyempre pagkain, basic needs. Okey, ano pa, continued din demand, job satisfaction from the outputs, gano'n. Kapag naman key advantage ang disadvantage naman kapag manufacturing is mataas yung overhead cost. Tapos kailangan mo magdepende or yeah, you are dependent sa raw materials. Kasi siyempre paano ka makagawa ng tinapay kung, kung hindi ka bibili ng yung harina, 'di ba? Kaya kung ang raw materials mo ay tumaas, tataas ka din ng presyo sa mga paninda mo, yun. Last one, we have hybrid. Okay, sa hybrid naman, um, wait. So in hybrid, so those involved in more than one type of activity which are manufacturing, merchandising, and servicing. So dito, does more than one. Ang dami siyang free time, charot. So ano ginagawa niya, nagse-sell siya ng goods, services, nagse-sell siya, puwede din naman na nagpo-produce siya tapos ibebenta niya, hybrid, okey. Puwedeng magse-sell siya ng ano, sell goods or service, ayan. So anong sa hybrid, anong ginagawa niya, it's either mag-sell siya ng goods or services or magpo-produce siya tapos ise-sell niya. So anong example ng hybrid? So large malls. Bakit example yung large malls? Kasi marami kayong ginagawa sa mall, 'di ba? Meron ka nakikita nagbebenta ng I mean nag-sell ng service or ng skill, yung mga cashier, service 'yon, okey. Tapos may makikita ka din do'n siyempre kung mall merong mga product na bibilhin. So meron do'n na mga sila na yung nag-produce, sila na rin nagtitinda. Ano ang key advantage kapag naka-hybrid ka? Plus, plus, plus ang iyong income. Kasi maraming pinanggagalingan ng sales. So, ay hindi ko pala nalagay. Hotels, ayan. So, siyempre marami kang income sources. Kasi imagine 'di ba nagbebenta ka na, nagpo-produce ka na, nagse-sell ka pa, gano'n. Tapos ang disadvantage naman kapag hybrid, masyado siyang complex para i-manage. O bakit complex? Kasi nga 'di ba nga dalawa ang ginagawa mo, marami kang ginagawa. Nagse-sell ka na, nagpo-produce ka pa para i-sell mo, gano'n. Okey, mag-walk through tayo before we end this.
Okay. So types of business terms in activities. So we have service concern, merchandising, manufacturing, and hybrid. So anong ginagawa nila? Kapag service, nagtitinda ka ng it's either service or skill. Pwede ding time. Sa merchandising, buy and sell. Kapag manufacturing naman, bibili ka ng raw, magpo, bibili ka ng raw para mag-produce ng product. Sa hybrid naman, puwedeng ginagawa mo 'to lahat, gano'n. Puwedeng service tsaka merchandising, puwedeng merchandising tsaka, manufacturing o ulit 'pag hybrid, either ginagawa mo 'to tsaka ito or ito tsaka 'yan or ito tsaka ito, gano'n. Kasi ang ginagawa sa hybrid ay does more than one, maraming ganap dito. Example ay yung mga large na mall tsaka yung hotel. So, ano yung advantage? Siyempre, madami kang income sources. Therefore, malaki yung income mo. Ang disadvantage naman, masyado siyang complex to manage o medyo mahirap siyang i-manage kasi nga, 'di ba nagse-service ka na nga, may merchandising ka pa, tas may manufacturing ka pa. Kaya medyo mahirap, 'yun. Okay, so that ends our module 5, 4 and 5. Thank you and goodbye. Bye.